Attention mga Filipino senior citizens, simula sa araw na ito, Miyerkules, October 1, 2025 hanggang October 7, 2025. Isang linggo po ito na pagdiriwang ng Filipino Elderly Week, kung saan nga po bida ang ating mga Filipino senior citizens sa loob ng isang linggo sa ilalim at pangunguna po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC, katuwang po ang DSWD, kung saan marami pong mga benepisyo, no, natatalakayin, marami pong mga serbisyo at programa ang handog po para sa inyo, at mga activities at the same time, no, na inihanda po ng NCSC para sa lahat ng mga nakakatanda ngayong Filipino Elderly Week, October 1 to 7, mga lolo at lola. Para po sa kompletong detalye, atin pong pakikinggan at panonoorin ang spokesperson ng NCSC na si Miss Lorraine Valdevieso, kung saan kanya pong tatalakayin ang mga iba't ibang benepisyo at serbisyo, mga programa at mga activities na inihanda para sa inyo, mga lolo at lola. Narito po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa aming tanggapan. So ma'am, ano po yung pangunahing layunin nitong pagdiriwang ng Elderly Filipino Week ngayong taon at ano po yung tema nito? Okay, ang Elderly Filipino Week po, yung linggo ng katandaang Pilipino, ay alinsunod po sa Proclamation number 470 na nilagdaan po ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, na nagalayon pong kilalanin ang mga kahalagahan at mga naging ambag po ng ating mga senior citizens sa ating pong nation building. Okay. Ma'am, ano po yung mga activities at services na inihanda ng NCSC para sa mga senior citizens sa iba't ibang bahagi ng bansa para po sa celebration na ito? Okay, that's a nice question, Yusek March, kasi before going here for this interview, we launched the Elderly Filipino Week together with all of our regional offices. So nag-umpisa po, maagang-maaga ma'am, nag-umpisa ang celebration at 5 a.m. Meron na tayong mass sa iba't ibang bahagi ng bansa, at sinundan po yan ng Walk for Life, and magkakaroon din po ng mga caravan of services in coordination with all of our partner agencies. Kasama po dyan, syempre, ang DSWD, ang ating pong iba pang tanggapan, PhilHealth, PSA, para po magbigay ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. So ma'am, meron pa po bang mga bagong programa o serbisyong ilulunsad ngayong taon para mas mapalawak pa yung benepisyo at proteksyon ng mga senior citizens? Okay po, Asek Weng, tuloy-tuloy naman po ang programa ng aming tanggapan, at ngayon po meron kaming nilulunsad ng Department of Tourism, ang community tour guiding po. Ito ay nagbibigay ng opportunity para sa ating mga senior citizens na maging kabahagi pa rin po ng sektor ng turismo, at ngayon po ay nag-undergo sila ng training, 7 days training po yan para sila ay maging accredited na tour guide sa Intramuros, and let our senior citizens be the storytellers of our history. And yan po ay layunin natin na ma-duplicate or ma-replicate to all places in the Philippines na priority po ang ating tourism. Ayan, napakaganda talaga ng programa na yun. Nabasa ko lang din po sa news na magiging tour guides na po ang ating mga senior citizens. Very clever po. Pero ma'am, bukod po sa Elderly Filipino Week, ano pa po ba yung mga nakalatag na initiatives ng NCSC upang patuloy na masuporta ng ating mga senior citizens sa pang-araw-araw po? Yes po, Yusek March. Meron po tayong tinatawag na Expanded Centenarians Act. Nakalagak pa rin po yan sa aming tanggapan, wherein tayo po ay namamahagi ng 10,000 cash gifts for all of our senior citizens na naka-reach po ng 80, 85, 90, 95 at 100,000 naman po para doon sa ating mga centenarians. And sa ngayon po ma'am, na-reach na po natin yung 1 billion mark, at meron na po tayong mahigit 100,000 grantees nito pong Expanded Centenarians Act, at hindi lang naman
naman po yun kasi nakikipagtulungan din po tayo sa DICT in particular for the digital literacy ng ating mga nakatatandang Pilipino. I think that is very important na hindi sila ma-left out sa digital age, knowing na hindi po yun yung kanilang henerasyon. And marami ho, tuloy-tuloy yan with PhilHealth para po sa kanilang kalusugan at yun po yung aming mga advokasya para sa kanila. Ma'am, kamakailan naman po ay nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order number 96 o yung paglilipat ng komisyon sa supervision ng DSWD. Ano pong masasabi ninyo dito? Nako, Asik Weng, it is a very welcome initiative or move for NCSC dahil noon pa man po when the NCSC was created in 2019, partner na po natin ang DSWD sa pagbigay ng tulong at programa para sa ating mga senior citizens. And with this executive order na pirmahan po, we are expecting na mas magiging makabuluhan po yung pagtutulungan ng tanggapan ng DSWD at ng aming ahensya para po sa welfare ng ating mga senior citizens. Ma'am, ano po yung magiging papel ng NCSC sa pagtutulungan kasama ang DSWD para matiyak ang maayos na pagbibigay ng social pension at iba pang benefits nila? Opo, specific po, Yusek Marge, doon sa EO 96 na yung pong pamamahagi ng social pension for indigent senior citizens remains to be under DSWD. But in that clause as well, sabi doon ay in close coordination sa aming tanggapan, sabi nga po, if you wanna go fast, go alone. But if you wanna go further, do it by a team, and if you want to go far, do it with a team. So yun po kami as an agency, we want to go fast, and that is in partnership with DSWD. So ma'am, ayon sa RA 11350, nakatalaga ang NCSC para tiyakin ang buong implementasyon ng mga batas at pulisiya para sa senior citizens. Paano naman ninyo sisiguruduhin na hindi mawawala ang independence at mandato ng komisyon na kabilang din sa paglilipat sa DSWD? Okay, ang NCSC po kasi ay created under Republic Act 11350. So nandun po yung mandato ng ahensya na siguruduhin yung implementasyon ng mga programa at batas patungkol sa mga senior citizens natin. So, makakaasa pa rin po ang lahat ng mga senior citizens na ang DSWD po matagal na sila sa serbisyo publiko, may mga mechanism na sila, and may makinarya na rin sila on the ground. At matutulungan po din ng DSWD for sure ang aming ahensya sa pagpapalawak po ng aming programa as well for the senior citizens. And marami rin hong matututuhan ang komisyon namin ng mga senior citizen sa DSWD. Okay. Ma'am, mensahe niyo na lang po sa mga senior citizens at kanilang pamilya hinggil sa pagbabagong ito at sa mga kabataan at pamilyang Pilipino tungkol sa nalalapit na selebrasyon ng Elderly Filipino Week. Okay, maraming salamat po, Yusek Marge. Sa mga mahal po nating senior citizens, makilahok, makibahagi po tayo sa mga aktibidad na inihanda ng National Commission of Senior Citizens at ng DSWD para po sa ating lahat. At maganda po yun na nabanggit ni Yusek Marge yung role ng mga kabataan sa pagtulong sa mga senior citizens to also promote the intergenerational relationship among generations. Tulungan po natin, alalayan natin yung ating mga nakatatanda para makilahok po sila sa mga programa ng Elderly Filipino Week. At muli po, isang maligaya at makabuluhang linggo ng katandaang Pilipino. Ayan po mga Filipino senior citizens atin pong napakinggan at napanood si Miss Lorraine Valdivieso, ang tagapagsalita ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Manatiling nagkatutok po sa NCSC Facebook page, maging dito sa ating YouTube channel para sa karagdagang update kasi mahaba pa po, no? Isang linggong pagdiriwang ito simula sa araw na ito, October 1 hanggang October 7 pa po ito, no? Para po updated kayo sa mga kaganapan na kung saan may kaugnayan dito sa Filipino Elderly Week na ginaganap po natin ngayon mga lolo at lola.
Kaya naman po sa lahat ng ating mga senior citizens, Happy Filipino Elderly Week po mula dito sa ating YouTube channel. At yan po ang latest update para po sa ating mga nakakatanda. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na para po sa ating mga nakakatanda. Maraming salamat po. God bless sa inyo mga ka-vlogs.